Isipin mo na lang, 25 milyong dolyar kada taon. Yan ang hinihingi ng isang manlalaro sa isang koponang desperado siyang makuha. Pero kahit gaano pa sila kagusto, hindi nila ito kayang ibigay. Ganito kasimple ang kwento, pero ganito rin kakomplikado. At kung sundan mo ito hanggang dulo, malalaman mo kung bakit minsan, kahit gaano man kalaki ang pangarap ng isang atleta, hindi lahat ng oras ay dumarating ang eksaktong presyong gusto niya. Bago tayo pumasok sa detalye, alamin muna natin ang buong larawan. May isang mahuhusay na manlalarong basketball. Bata pa, may talento, may potensyal na maging bituin sa hinaharap. Isang koponan mula sa West Coast ang desperado siyang makuha. Handa silang mag-alok ng kontrata na aabot sa 2 taon, 20 milyong dolyar, mga 10 milyon kada taon. Malaking pera yan para sa karamihan sa atin. Pero para sa manlalarong ito, hindi pa rin sapat. Dahil ayon sa mga pinagkakatiwalaang balita mula sa mga taong malapit sa negosasyon, ang gusto niya ay mas malapit sa 25 milyon kada taon. Iyon din ang halagang natanggap niya noong nakaraang taon mula sa dati niyang koponan. At ngayon, gusto niyang paulit-ulitin o kung hindi man tumaas pa ang bilang na iyon. Kaya naman, dito na nagsisimula ang tunggalian. Malayo, sobrang layo ang agwat sa pagitan ng inaalok ng koponang gustong bumili sa kanya at ng hinihingi niya bilang bayad sa kanyang husay. Halos kalahati lang ng gusto niya ang inihahandog sa kanya. At kung titignan mo ang buong larangan ng basketball sa ngayon, 2 lang ang koponang may sapat na puwang sa budget para bigyan siya ng ganoon kalaking sweldo. At maliban sa mga iyon, walang ibang koponan ang may kakayahang mag-alok ng katumbas na halaga nang hindi gumagawa ng malaking hakbang. Kaya bakit hindi na lang siya pumunta sa isa sa 2 koponang iyon, di ba? Simple lang. Naman ang sagot, mga koponan silang wala pang manalo ng sapat. Hindi sila kontendor. Wala pang malinaw na direksyon patungo sa tagumpay. Kaya kung siya ang tatanungin, gusto ba niyang maglaro kasama ang mga tunay na bituin sa isang koponang may pag-asang manalo ng kampyonato? Malamang hindi rin siya masaya na pumunta roon kahit pa mas malaki ang alok. Kaya paano na? Papaano kung ang gusto niyang koponan, ang koponang may pinakamalaking pagkakataong ipanalo ang laban, ay hindi kayang tapatan ng kanyang hinihinging sweldo? Dito pumapasok ang isang posibleng landas, ang tinatawag na sign and trade. Sa madaling salita, hindi kailangang eksaktong tumbas ang kontrata na papasok kumpara sa lumalabas. May puwang para sa pagkakaiba hanggang 8 o 9 na milyong dolyar. Ibig sabihin, maaaring mag-alok ang koponan ng mas malaking kontrata kahit walang direktang budget para dito, basta may 1 o 2 manlalarong pwedeng isuko bilang kapalit. May isang manlalaro sa kanilang hanay na may sweldong 12 milyon. Pwede itong gamitin bilang bahagi ng deal. Pero kahit ganoon, hindi pa rin sapat para matugunan ang 25 milyong hinihingi. At doon pa lang sa pera, marami nang hindi nagkakasundo. Mayroon pang isang problema. Ang orihinal na koponan ng manlalaro, yung magbibigay sa kanya para sa kapalit sa sign and trade, ay may sariling hinihingi. Gusto nila ng malaking bagay bilang bayad, isang unang round na pick, o kaya'y karapatang mag-swap ng draft pick sa hinaharap. Pero ang naialok lamang sa kanila ay isang pangalawang round pick. Malayong malayo rin ang agwat dito. Kaya isipin mo na lang ang sitwasyon. 3 panig, 3 magkakaibang pangangailangan.
at walang sino man sa kanila ang handang umatras ng buo. Ang manlalaro, gusto ang kanyang presyo. Ang kupon ng bibili, gustong makuha siya pero limitado ang puwang sa badyet. Ang dati ning Yang koponan, gustong may makuha ring malaking halaga bago sila pumayag. Sino kaya ang unang kikibo? Pero bago tayo tumuloy, kung nadarama mong kaakit-akit ang tunggaliang ito, ang tensyon sa pagitan ng pangarap at ng realidad, huwag kalimutang i-share ang kwentong ito sa iyong mga kaibigan. Marahil may kakilala ka ring kumakapit sa isang bilang, isang pangarap, na kailangan ding harapin ang katotohanan. Ngayon, balikan natin. Ilang veteranong tagamasid sa larangan ng basketball ang nagsabi na sa totoo lang, mahirap paniwalaan na makukuha niya talaga ang bilang na gusto niya sa kasalukuyang merkado. Wala nang koponang may malaking budget. Ang mga kokoponang meron pa. Hindi naman sila handang maglaro ng kampeyonado sa mga susunod na taon. Kaya kung talagang gusto niyang manalo, kung gusto niyang tumakbo kasama ang mga pinakamagaling na manlalaro sa liga, kailangan niyang tumanggap na hindi siya makakakuha ng eksaktong halagang gusto niya, kahit saan pa siya pumunta. At heto ang mas malalim na tanong. Talaga bang katumbas ng 25 milyon kada taon ang kanyang naitulong sa larangan? Kung titingnan natin ang mga numero, ang kanyang produksyon sa nakaraang season, mga 12 puntos, 5 rebound, 2 hanggang 3 assist kada laro. Magaling, oo, pero hindi yan katumbas ng sweldo ng isang superstar. Ang mga modelo ng pagtaya sa halaga ng kontrata ay nagsasabing 6 hanggang 8 milyon lamang ang katumbas ng kanyang kasalukuyang produksyon. Malayong malayo ito sa 25. Pero siyempre, hindi lang tungkol sa nakaraan ang usapan dito. Bata pa siya, 23 taong gulang, dating mataas na napili sa draft, may sobrang potensyal. At kapag may potensyal ka, may mga taong handang tumaya ng malaki, umaasang sa hinaharap, magiging kapareha ka ng malalaking bituin at magiging bahagi ng susunod na kampyonato. Kaya naiintindihan natin bakit gusto niyang manatiling matatag sa kanyang hinihinging halaga. Talagang naniniwala siya sa sarili niya. Pero kung titignan natin ang katotohanan, wala pang isang koponan, kahit isa, ang nag-alok sa kanya ng malapit sa gusto niyang halaga. Kahit ang mga koponang may sapat na puwang sa budget, tahimik lang. Wala silang inialok. At kung ihahambing natin siya sa ibang manlalarong may katulad na antas ng talento at edad, karamihan sa kanila ay tumatanggap ng sweldong 14 hanggang 16 na milyon kada taon, hindi 25. Kaya heto ang tanong na dapat niyang harapin. Hanggang kailan siya maghihintay? Hanggang kailan siya kakapit sa isang bilang na maliwanag namang hindi darating? At sa kabilang banda, mayroon din bang dahilan para tumigil na ang koponang gustong bumili sa kanya sa paghihintay at humanap na lang ng ibang solusyon? Dito papasok ang puso ng usapan. Kasi minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi laging nangangahulugang pinakamataas na bilang sa kontrata. Minsan, ang tagumpay ay ang pagpili ng tamang lugar, ang koponang tunay na kailangan ka, ang koponang may pinakamalaking papel na maiaalok sa iyo, ang sitwasyong magpapalago sa iyo bilang atleta at bilang tao. Kasi kung mananalo ang koponang iyon, kung magiging bahagi ka ng isang kampeonato, mas malaki pa ang darating na oportunidad sa hinaharap. Kahit hindi ngayon, marahil ito rin ang dapat isipin ng manlalarong ito. Hindi na kailangang ipilit ang bilang ngayon. Kung mananatili siya sa koponang talagang gustong-gusto siya, kung magtitiwala siya sa proseso, malamang sa susunod na kontrata,
mas malaki pa ang darating sa kanya, kasama ang paggalang mula sa mga tagahanga at ang karangalan ng pagiging bahagi ng isang matagumpay na koponan. Kaya paano ito magtatapos? Marahil, ang pinakamagandang resolusyon ay ito, isang gitnang punto. Hindi 25, hindi rin 10, kundi malapit sa 15 kada taon. Kasama ang pangakong malaking papel sa koponan, malaking tiwala mula sa mga kasamahan, at ang pagkakataong maglaro sa tabi ng mga pinakamahusay. Isang deal na hindi perpekto sa numero, pero perpekto sa pagkakataon, kasi sa huli, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpili, pagitan ng pangarap na hinihintay at ng katotohanang nasa harapan mo na. At kung siya man ay tutuloy sa desisyong ito, malamang ito ang magiging simula ng bagong kabanata sa kanyang karera, isang kabanatang hindi masusukat sa bilang lamang, kundi sa tagumpay na kanyang maiiwan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, kung naramdaman mo ang tensyon, ang pag-asa at ang katotohanang nakapaloob dito, huwag mag-atubiling i-like ang video na ito, mag-subscribe para hindi ka makaligtaan sa mga susunod na kwento, at i-share ito sa kaibigang alam mong magugustuhan din ito. Ano sa tingin mo? Dapat bang sundin niya ang kanyang orihinal na presyo o tumanggap na ng gitnang solusyon? Ibahagi mo ang iyong opinyon sa comments. Salamat sa panunood at hanggang sa muli.